Hello, hello, Virgo Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para sa buwan ng June 2026. Nako, nasa bagong buwan na tayo. Ano po naghihintay para sa ating lahat, mga kapwa ko Virgo? Alamin natin. But first, ihanda mo na ha yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Gagamitin ko po ang card na to answer that question, kaya antabayanan niyo po yan sa dulo ng ating reading. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Virgo ang sagot sa kanilang mga tanong. Inhale and exhale your cards for the month. Wow, wow, wow. Beautiful. Siya nga pala mga kapwa ko Virgo, paalala lang po, please, please, please do not skip your ads. Salamat din po sa bawat like, bawat comment, malaking tulong po yan. Sa ating mga new subscribers, hello po, welcome po sa ating channel. And thank you po for sharing our video para marami pa pong mga kapwa natin Virgo ang makapanood nito. Salamat po. So, this time around, ngayong June na ito, ano ang background energy mo? Meron kang the Five of Cups. Okay? Asahan mo, mga mahal kong Virgo, this June will start of something new. Kung ano man yung mga kasawiang palad, problema, pagkalugi, or medyo disappointing na nangyari sa'yo ngayong Mayo, no? Asahan mo pagpasok ng June, you will have this renewed energy na parang yes, yes, yes. Panahon ko na to. Makukuha ko na yung ninanais ko. Meron na akong bagong pag-asa para sa mga bagong bagay. Hindi ko na iiyakan pa or papanghinayangan pa yung nangyari noon. Panahon na for me for a better, bigger, and wiser opportunities. Okay? Lagi mo daw sabihin sa iyong sarili, ready na ako for something new, excited na ako for bigger things, at handang-handang-handa na ako for something more. Okay? So ito yung panahon na tanggal lumbay, tanggal lungkot dahil meron darating na talaga namang magpapa-excite sa'yo. Okay? Congratulations. In your core energy, meron kang the King of Pentacles. Itong buong buwan na to, ito ang energy mo. Okay? You have the King of Pentacles. Something big is coming. Kitang-kita ko dito yung paglago ng kaperahan, pagiging secured, security when it comes to your finances, when it comes to your work, to your trabaho, to your negosyo or projects. Ramdam ko dito na kung ano man yung mga pinaghirapan mo in the past, ngayon mo aanihin yung magandang bunga. This is something long-term para sa'yo. Kumbaga, this June, magi-start yung mga bagay na talaga namang sigurado na pangmatagalan. Hindi ka tulad dati na may ginawa ka tapos lumaylay, may ginawa ka dati tapos parang nawala or parang biglang nagbago, di ba? Pero sabi dito, ngayon mo gagawin, yung talagang magpapayabong sa'yo. Kitang-kita ko dito, Virgo, yung I don't know why. Meron kang, parang magaling ka sa bagay na ito eh. Marunong ka nito eh. Mahusay ka dito eh. And your expertise, your experience ay malaking tulong para ito'y palaguin, patibayin, at patagalin sa buhay mo. If you are starting a new business, or if you are starting sa isang negosyo, ganyan, ramdam ko talaga na ito'y titibay para sa'yo. Ganon din sa work ha. Kung dati contractual ka, asahan mo ngayon regular ka na, meron ka nang aasahan na pang araw-araw kung saan alam mo sigurado ka na iyong-iyo. No? Sa panahon din to for you Virgo para maging sigurista ha. Hindi pwedeng kikilos ka lang bara-bara. No. Panahon to para siguraduhin kada hakbang ko ay okay, kada hakbang ko ay tama. So congratulations, this June, basta metikuloso ka lamang, praktikalidad ang pairalin mo, talaga namang lalaguyan ng bigger, brighter, and better. Okay? King of Pentacles, the Hermit card. Tayo to, Virgo. Pag lumalabas tayo sa ating sariling reading, ibig sabihin, powerful tayo this month. Okay? So, King of Pentacles, clarify ni Hermit, alam mo, sabi ng yung spirit guides, gustong gusto mo talagang mahanap yung stability sa buhay mo. Ano?
Parang nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, medyo malungkot ka dahil yung gusto kong makuha parang ilap-ilap. Yung gusto kong stability na gusto ko para sa aking kapirahan, parang ang hirap-hirap habulin kahit naman napakasipag ko, parang ganyan. But now, magsha-shine ka eh. Tingnan mo siya. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, sa kabila ng kanyang parang feeling niya eh pag-iisa or pagkaligaw sa mga ginagawa. Heto ka, nagsha-shine ka at nagagawa mo na yung mga paraan para tumubo, tumibay, lumaki at maging perfect yung ating ginagawa ngayon. So congratulations. Mahanap mo na talaga yung sagot para matumbok yung magandang bagay. Congratulations po. Manlibre ka naman mga kapwa ko Virgo. Okay? So, since ito ay bagong-bagong buwan, ano ba yung mga gusto mong mangyari ngayong June? Mga kapwa ko Virgo, isulat mo na yan. Nako, para matupad, be specific, ilatag mo dyan sa ating comment section yung mga balak mo mangyari sa'yo this June para talagang matupad na yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Swords. Sinasabi dito, Virgo, pinapayuhan ka, piliin mo ang mga laban mo. Hindi lahat ng away, problema, issue, conflict, chismis ay kapatol-patol. Piliin mo ang mga laban mo this month. Okay? Nang sa ganon, hindi ka mawaglit dito sa mas importanteng dapat nating pagtuunan ng pansin. Lalago ito, yes. Maganda ito, yes. Pero kailangan dito hands-on ka. Okay? Kaya payo sa'yo, iwasan ang mga conflict, iwasan ang mga away-away, ganyan. Ikaw na mismo ang magpaubaya, ikaw na mismo ang magparaya, parang ganyan. So, para sa karamihan din, pinapayuhan ka dito na you should fight at all cost. Parang hindi sa away-away ha, hindi yun sa ibang tao. Yung ilaban mo naman yung pangarap mo kahit pa maraming sumasalungat, no? Halimbawa, pangarap mong gawin to, dream mo magawa yun, plano mo itong gantong bagay, ipaglaban mo yun. Yung mga ganong plano, yung mga ganong pangarap. Kahit pa walang sumusuporta sa'yo, ikaw ay may kalakasan para gawin yan on your own. So, believe in yourself. Sabi mo, ipapanalo ko to kahit parang napakahirap, kahit parang gusto ko nang sumuko. I will fight for my dream. Okay? Five of Swords, the Six of Wands. Yes, here, sabi ng yung spirit guides, ikaw ang chosen one para magtagumpay sa isang bagay na ito. I don't know why, naramdaman ko ikaw ang pipiliin, ikaw ang talagang ma-handpicked, no, tungkol sa isang bagay o sa isang posisyon or sa isang task. Talaga namang sa kabila ng maraming mga nagtatalong mga kompetisyon sa paligid, ikaw ang namayani, ikaw ang nag-stand out, sa'yo binigay. So congratulations, okay? So wag mo nang questionin pa kung ano yung nangyayari sa'yo. Pag dumating yung blessing, wag ka nang mag-guilty pa kung ay mas deserve nila, ay mas deserve nun. No. Ikaw ang deserving, ituloy-tuloy mo yan, panalo ka dyan. Okay? Fight for your dream. Win at all cost, talaga namang dire-diretso ka sa yung victory. Okay? Good luck po and congrats. Ikaw ang chosen one para dyan. So, mga kapwa ko Virgo, para ma-activate yan, isulat mo sa ating comment section ang lucky number mo. Meron ka bang inaalagaan na number na parang maswerteng numero para sa'yo? Isulat mo yan para ma-activate sa'yo yung good news this time. Okay? In the area of what you need, you have the Sun card. Alam mo, sabi dito, ngayong buwan na to, dalas-dalasan mo, Virgo, ang paglabas ng bahay. Okay? Go out in the park, under the sun, under nature, para makahinga ka sa dami ng mga gagawin mo ngayon. May mga panalo, may mga paglago, may mga pagka-shine para sa'yo, di ba? Magliliwanag ka ngayon, chosen one ka. Pero kaakibat niyan, yung syempre pagod, overthinking. Naku, sakit na natin yung mga Virgo yan. Yung pag-overthink, pag-overanalyze. Kaya para mapahinga tayo at makapag-relax tayo, go out ka in nature. Kapag meron nagyaya, labas ka din, labas-labas, no? Para naman makabitaw ka panandalian sa mga ginagawa mo. Here, sabi dito kung ano man tong papasukin mong bago o merong pagkakataon talagang ibibigay na sa'yo, just think positive lang, okay? Huwag mo masyadong bugbugin ang sarili mo sa kakaisip.
Okay? Just learn to just enjoy the journey, enjoy the process, gawin mo lang yung makakaya mo, and that's it. Okay? Wala nang pag-overthink, wala nang pag-overanalyze. Gawin mo lang ng masaya yung gagawin mo at makikita mo na gagaan yan and everything will be smoothly para sa'yo. Sa mga naghahanap po ng tanong tungkol sa kalusugan, this is your sign to really expect yung pagbuti ng kalusugan, pagbuti ng disposisyon. Aasahan din po ang good news this time para sa mga resulta ng hinihintay and good result sa mga inaasikaso. Congratulations, okay? Sun card, the Two of Swords, okay? Ngayong buwan na ito, pinapayuhan ka na maging positibo ka sa mga choices mo, no? Parang pinapayuhan ka rin na maliwanagan ka na sa mga pipiliin because this month, meron ka mga choices. And these choices requires paglinaw ng isip, no? Kailangan kitang-kita mo yung kabuuan ng sitwasyon mo bago tayo mag-decide. So, pinapayuhan ka dito na tignan lahat ng options, tignan lahat ng anggulo para mapili mo yung tamang choices at desisyon para sa ikakaganda ng gagawin mo ngayon. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Wands. Four of Wands parang 11-11. Kung madalas ka pong makakita ng 11-11 sa orasan, sa timer, sa YouTube, yung oras sa YouTube, no? This is your sign that a big wish is coming true. Okay? So magalak ka, magsaya ka, talaga namang malapit ka nang makatungo sa iyong milestone. Meron kang pinagsusumikapan, makabili ng bahay, makalipat sa bagong property, or makagraduate yung mga anak, or makapasa sa licensure, or maabot yung isang bagay na alam mong gusto mo. You have the power this month, okay? You are the hermit. Mahahanap mo yung tamang diskarte at tamang proseso para makuha mo tong milestone na to na magdudulot sa'yo ng long-lasting happiness and long-lasting kaching-kaching. Kaya kung ano man tong goal na to, talaga namang pagsumikapan nating abutin dahil alam mo, talaga namang wala ka na hihilingin pa in the near future. Okay? Clarified natin to si Four of Wands. The Strength card. Payo sa'yo. Magpakatatag ka ngayon ha. Hindi uso ngayon, Virgo, yung bigla-bigla magkukwit, bigla-bigla bibitaw pag nahirapan. Sabi dito, relax ka lang. Kayang-kaya mo yan. Huwag mong puwersahin ang sarili mo na 300% agad-agad. Yung kaya lang ngayon. And pinapayuhan ka rito to really enjoy, celebrate your life while you're achieving this milestone. Hindi pwedeng super serious ka. Nanggaling ka na nga sa mga malulungkot na bagay tapos seseryosohin mo pa ba masyado ngayon? Didibdibin mo pa ba lahat ngayon, di ba? So pinapayuhan ka dito to really just relax, be happy, daanan mo lang. Pag wala na sa kamay mo, wag mong puwersahin. Just let things happen. And your spirit guides are telling you na kapag strong ka, kapag matibay ka, kapag kinakaya mo ang lahat, madali sa yung abutin ito. Kaya be strong, be brave. The answer will come and you will now have a long-lasting abundance, matibay, sigurado, at saka steady. Congratulations, okay? In the area of your near future, meron kang the Death card. Naku, talagang asahan mo, 13 days, 13 weeks, or 13 months after watching this video, iba na yung buhay mo bago ito. No? Kumpara, meron ng distinction from your past life to your life in the near future. Nakita ko talaga, lilipat ka ng bahay, merong bagong career, merong bagong galawan, bagong estado ng buhay, at handa mo ng layuan talaga. Sabi mo, okay na ako doon, na-let go ko na, chupi-chupi na yung mga bagay na nakapanakit sa akin noon. Ready na ako for something new. Ready na ako mag-transform, i-develop, i-improve ang buhay ko, ang pangarap ko, ang gusto ko sa buhay ko. Ramdam ko dito na you will accept kung ano man yung mga bagay na wala na talaga. And you will now regain a renewed power para harapin or ma-excite sa mga bagong bagay.
Okay? Death card, the Six of Cups. Yes, talaga namang from the past ito. Kung ano naman daw yung mga nangyari in the past, talaga nakapag-move on ka na. Kung ano man yung pain na yan, pagkalugi, pagkatalo, or heartbreak from a love life, o kaya mga pangarap na parang talagang nahirapan ka, ngayon ready ka rin tanggapin na, sige, parte na yan ng past ko, move on na ako. Six of Cups is really a card of triumph over obstacle. Nalagpasan mo na. Nakapivot ka na. Kumbaga, naibigay na doon yung saysay niya, yung lesson na gustong ituro sa'yo, na-gets mo na. At kung ano man yung mga experiences na yan, ngayon, ready ka nang itulay sa bago with a renewed appreciation of your life. Congratulations, okay? Narinig ko rin dito, titigilan mo na kung ano man yung mga nakasanayan mo in the past. Halimbawa, before nakasanayan mo na mag-inom, magsugal, or gumimik-gimik. Ngayon, magbabago na yan. Medyo natuto ka na, alam mo na yung priorities mo, at alam mo na yung mga balak mong gawin in the future. Congratulations. Narinig ko rin dito kung meron kang mga past jobs or mga past passions para magbabago ka ng direksyon at magkakaroon ka ng bagong, parang, hindi ko alam kung parang bagong buhay or parang ibang-iba siya eh. Ibang-iba sa nakasanayan mo. So congratulations. New life, new beginning, new direction, new career pwede din. Pero kitang-kita ko bago yung lugar eh. Bagong-bago yung lugar. And excited ka for that fresh new start. Okay? In your challenge, meron kang judgment card. Sabi dito, Virgo, kailangan mo nang magising sa isang katotohanan. Okay? Very clear ito. Hindi ka tabobolahin ngayon. Sabi, kailangan daw talaga klaro na sa isip mo kung ano yung mga bagay na alam mong nagdudulot sa'yo ng labis na pain, labis na rejection, or pangmamaliit. Meron ka daw pinapuwersa sa buhay mo na alam mong, teka, tigilan ko na to. Naglolokohan na kami. O kaya, teka, ayoko na dyan. Parang ako lang yung nag-e-effort. O kaya kahit anong katok ko, hindi ako pinagbubuksan. Parang ganyan. So, prangkahan tayo, you need to realize the truth. Kung ano man yung katotohanan na yan sa buhay mo, harapin mo. And surrender to God. Sabi mo, God, you have presented the truth to me. Ito yung masakit mang katotohanan or magandang katotohanan ko, ano man yan, i-accept ko po, tatanggapin ko po. I-direct mo ako sa tamang direksyon. Kung ano talaga yung para sa akin na magpapayabong ng aking buhay, doon ako kakapit. And I will listen to you. Parang ganyan. King? Judgment, the Two of Pentacles. Yes, panahon na para inumbalik yung balanse ng buhay mo. Kapag nahihirapan ka na sa isang bagay at binigay mo na lahat pero wala pa din, baka time na talaga for you to see the reality and make a choice. Okay? Panahon to para talagang ibalik yung sustansya ng buhay kung saan meron kang nakukuha. No? Pag wala ka nahihita sa isang bagay, baka panahon na para magising. Panahon na para yakapin lang yung mga alam mong nagbubunga para sa'yo. Okay? In your fortune, meron kang crossing bridges. It's time to healing, connecting, mending, and releasing. Panahon na talaga para palayain mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo na kayang ipilit pa. Panahon na tayo para tulay sa mga bagong bagay na alam mong ang choice mo ngayon ang malaking factor para mangyari yan. You have two here, angel number of divine justice. Ito ay alignment din, no? Kung ano yung pinapagawa sa iyo sa lupa ay ginagawa mo talaga, no? So ito ay destiny. If you need to make a choice, if you need na timbangin yung mga bagay-bagay, God wants you to decide and see kung ano yung mga bago naghihintay para sa'yo. Panahon na para tumulay para sa mga bagong bagay. In your fortune, you have the Seven of Cups. Alam mo, napakaswerte mo. This month, darating yung mga bagong pintuan, mga bagong options, mga bagong pagkakataon para sa'yo. So wag ka malungkot kung meron ka mang mga pinabayaan noon. Sabi ko nga, mahahanap mo, magsha-shine ka ngayon. Mahahanap mo yung isang magandang oportunidad na magpapalago ng kaperahan mo. Kapag na-reach mo na tong milestone mo, be strong because start na yan ng pagbuti ng buhay at paglago ng buhay.
Nakita ko rin dito, meron kang pinangarap na kayang-kaya mo nang dalhin sa yung reality now. Narinig ko may matutupad sa winish mo. Dati nasa isip lang, pero ngayon mangyayari na sa yung reality. Congratulations. Okay? Clarify natin. Seven of Cups, the Five of Pentacles. Meron kang 5 and 5 here, telling you of change. Panahon na daw para magbago. May 5 pa dito. No, pagbabago sa buhay, pagbabago sa iniisip, pagbabago sa routine, or pagbabago sa yung diskarte. Ito ang buwan kung saan meron kang mga bagong gagawin. And congrats po para sa inyo. Kung dati hirap na hirap ka, sabi mo, ano ba yan, walang tumutulong. Ano ba yan, kahit anong pilit ko, hindi ako makapasok sa pintuan na yon. Kahit anong gawin ko, bakit parang hindi ako binibigyan ng tsansa na makapasok dyan or magawa yan. Pero ngayon sabi, merong tutulong sa'yo para yung isang dream mo ay matupad. So congratulations. Hindi ka na malungkot ngayon, hindi ka na nag-i-struggle dahil meron ng paraan para mangyari yan sa reality mo. Congratulations. Okay? In your divine messages, meron kang your hard work is paying off. Yung mga pinaghihirapan mo daw this time, makakaasa ka na makakarinig ka ng magandang balita. Congratulations. In your divine, meron kang the Tower card. Ito yung napakaganda para sa'yo. Sabi ng yung spirit guides, things talaga are changing with the 555. Ito yon. The embodiment of change ay Tower card. Sabi niya, kung ano man yung mga wala nang saysay sa buhay mo, hayaan mo nang matanggal, hayaan mo nang magbago, hayaan mo nang gumalaw ang Diyos para ipakita sa iyo kung ano talaga yung para sa iyo this time. Huwag ka mag-alala. This is really a change for the better. Okay? Meron ka talagang aanihin ng long-lasting at goal na matutupad. Pero ngayon, kailangan mo talagang makita yung sagot at magliwanag ka. Wala nang hiya-hiya, wala nang takot, wala nang urong sulong, wala nang pag-aatubili. Panahon to para pagyabungin ang sarili. Ikaw ang pipiliin for something na magandang grasya. Kaya yakapin mo yung mga nagbabago. Kung magbabago yung schedule mo, magbabago yung routine mo dahil sa opportunity na ito, why not? 'Di ba? So just accept the changes. It will lead you to a better life. Tower card, the Emperor card. Maging matapang, maging disiplinado, maging wais, no? Kapag nandyan yung issue, harapin. Pag nandyan yung challenge, harapin. Pag nandyan yung problema, solusyonan. Hindi pwedeng iiwas ka ng iiwas dahil takot ka. Harapin because your bravery will help you navigate sa gitna ng mga changes. Pinapayuhan ka na maging flexible, mag-adjust at maging madiskarte kasi kaya mo yan. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bear, danger especially in money matters. Pinapayuhan ka dito na maging maingat pagdating sa pera. Hindi lahat ng tao dapat nakakaalam niyan. Hindi dapat lahat ng tao ay merong access sa pera mo. And make sure na bantay sarado ka sa lumalabas at saka pumapasok sa kaperahan. Okay? You also have door opportunities are waiting for you. Sabi ko nga sa iyo, 'di ba? May mga pintong nagbubukas. May mga pagkakataon para sa iyo this time. Kaya be excited, a door is opening up for you. Another message, you have heart. Love, deep affection, and caring. Sabi dito, gamitin mo ang puso mo, gamitin mo ang pagmamahal mo para maabot mo at makuha mo yung gusto mo. Kapag mahal mo yan, kapag mahalaga sa iyo yan, talaga namang gawin mo ang lahat and be excited. You also have tulip, great passion. Yes, your passionate heart, yung talagang pag-ibig mo sa isang bagay, sa isang tao, malaking factor yan para magtagumpay ka this time. Okay? Ang outcome ni Virgo para sa kanyang June 2026, patuloy po ng inyong July, you have the Lover's card. Very, very, very beautiful. Sa mga naghahanap dyan ng love life, this is a confirmation na bago matapos ang buwan, there's something new coming up sa love life aspect mo. Some of you are meeting a new person or merong magandang kaganapan pagdating sa relasyon mo. Okay? Meron kayong pagkakaugnayan and talagang tugmang-tugmang-tugma kayo. For others dyan, for other Virgo dyan, meron kang pipiliin na isang malaking choice at the end of the month.
This choice, nakita ko dito, sabi mo sa iyong sarili, chance ko na to. Time ko na to. No? Parang pagkakataon ko na to this time. Parang narinig ko divine timing eh. Timing na timing ito sa buhay mo. Kaya ayaw mong palagpasin. Kung ano man tong choice na gagawin mo sa dulo ng buwan na ito, alam kong ready kang panindigan siya at kapitan siya. Lovers, the Three of Swords. Okay? Sabi dito, kung ano man yung mga lesson mo from the past, talagang tanda mo siya. At i-apply mo siya sa bagong venture mo sa dulo ng buwan na ito. Okay? Lahat ng heartbreak, lahat ng mga kasawiang palad, lahat ng mga iniyakan mo, nako, makakapaghilom ka na dyan at meron ka ng renewed appreciation sa mga choices mo sa dulo ng buwan na ito. So parang naramdam ko dito nakalaya ka na. Hindi mo na hinahayaang maapektuhan ka nito at meron ka ng mas papahalagahan, mas masigasig ka ngayon at mas wais ka ngayon sa kung anong gagawin mo sa choice na ito. Congratulations. Okay? So mga kapwa ko Virgo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of this one question. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Three of Pentacles, the Devil card, and the King of Swords. Okay. At the bottom, meron po kayong the Sun card. Wow. Happy news. Huwag ka mag-alala. Kung ano yung question mo, maganda ang resulta, maganda ang kakahinatnan. Kaya, you don't need to worry. Okay? So, sa question mo, sabi dito, huwag ka nang papalinlang pa sa isang taong ito. Or huwag ka nang papatali pa sa isang maling paniniwala or maling pride, maling ego, ganyan. Kung kinakailangan mo, Virgo, na makipagtulungan sa mga taong ito, go. Because these people will help you navigate kung ano man yung question mo. Kaya ibaba ang pride, ibaba ang ego, umiwas sa mga temptasyon, at maging disiplinado. You have the King of Swords here. Utak ang pairalin, wag emosyon. Kung nakita mo na mas better kung katulong ko sila para matapos, why not? Hindi pwedeng ma-pride ka masyado o ma-ego ka masyado na lahat ginagawa mo mag-isa. May makakatulong sa'yo. At sinasabi ko sa'yo, mas magaan ang feeling with their help. Okay? So, stand up, make a choice, panindigan yung choice na yan, at wag ka nang papatali pa doon sa mga limitado mong iniisip at saka sa mga mali mong akala. Okay? Always learn to trust yourself at wag ka rin daw maging sunod-sunuran lang o kani-kanino. You have your own judgment. And these people na talagang swak na swak sa'yo, ang gagabay sa'yo para maging successful yung question mo. Makipagtulungan ka, kayang-kaya mo yan. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Yes, but this time around, palayain ang sarili. Alamin mo, kilalanin mo kung ano yung rason kung bakit naaantala yung question ko. At kapag na-pinpoint mo yan, madali mo na siyang bitawan, layuan, or putulin sa buhay mo para maging mas effective yung tulungan for the good news and for the good result. Okay? Maganda yan for you. Congratulations. So Virgo, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 2026 reading. Sa po kayo naka-resonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Virgo this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.